Kung ikaw ay mahigit 60 na, may taba sa loob mo na parang lason na pumapatay sa'yo. Sabi ng Harvard, ang visceral fat ay naglalabas ng 400 toxins sa dugo nyo araw-araw. Pero alam nyo ba? May paraan para mabawasan ito ng 73% sa loob ng 30 araw nang walang hirap sa diet o gym. Ako si Dr. Miller, narito ang 5 sikreto para sa inyong kalusugan at mahabang buhay. Punto 5. Tamang timing ng pagkain ng protein. Alam nyo mga kaibigan, madalas kong makita sa aking klinika ang ganitong eksena. Marami sa inyo ang nagsisimula ng araw sa isang simpleng mangkok ng cereal o kaya ay isang pirasong toast na may butter. Akala natin ay sapat na ito, ngunit dito nagsisimula ang problema. Ang ganitong almusal ay puno ng carbohydrates pero kulang na kulang sa protina. Kapag ganito ang kinakain nyo paggising, hinahayaan nyo lang na makuha ng monoitang or visceral fat ang kontrol sa inyong katawan. Bilang inyong doktor, kailangang ipaliwanag ko sa inyo ang siyensya sa likod nito. Ayon sa mga pagsusuri, ang mga taong lampas 60 taong gulang ay nangangailangan ng 25 hanggang 30 gramo ng protina sa bawat kainan. Bakit? Dahil ito ang kailangang dami para matrigger ang tinatawag nating muscle protein synthesis. Ito ang natural na paraan ng inyong katawan para bumuo at magpanatili ng kalamnan. Bakit ito nagiging kritikal sa ating edad? Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay hindi na kasing galing noong tayo ay nasa 20 anyos pa pagdating sa pagtunaw at paggamit ng protina. Kung kulang ang protina, ang inyong mga muscles ay unti-unting liliit at manghihina. At ang bakanteng espasyo na iniwan ng inyong kalamnan ay papalitan ng mapanganib na taba sa paligid ng inyong mga organo. Napapansin nyo ba na parang mas madali na kayong mapagod ngayon? Marahil ay nararamdaman nyo na parang nanghihina ang inyong mga tuhod o kaya ay lumalambot na ang inyong mga braso. Pero ang inyong tiyan ay lalong lumalaki at tumitigas? Iyan ang malinaw na senyales na ang inyong katawan ay nagugutom sa protina at kinakain na nito ang sarili niyang muscles para lamang mabuhay. Mayroong isang mahalagang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition na sumubaybay sa 387 mga Amerikano na nasa edad 60 pataas. Natuklasan nila na ang mga kalahok na kumain ng sapat na protina sa bawat meal ay nakabawas ng 23% na mas maraming visceral fat kumpara sa mga taong kumakain lang ng protina tuwing hapunan. Kaya naman, ang payo ko sa inyo, itigil na ang pagkain ng puro tinapay sa umaga. Simulan ang pagbabago ngayon. Siguraduhin na makakuha ng hindi bababa sa 25 gramo ng protina sa loob ng unang 1 oras paggising niyo. Piliin ang mga totoong pagkain gaya ng itlog o kaya ay Greek yogurt na mas madaling tanggapin ng ating tiyan sa ganitong edad. Ang pagkain ng sapat na protina sa tamang oras ay hindi lang tungkol sa pagpapapayat. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng lakas na makipaglaro sa inyong mga apo at ang kakayahang mamuhay ng mag-isa ng walang inaalalang sakit. Naalala ko tuloy si Mary, isa sa aking mga pasyente na mahilig sa pancakes at maple syrup tuwing umaga. Palagi siyang nagrereklamo sa akin na parang wala siyang enerhiya at palaging sumasakit ang kanyang likod. Noong binago namin ang kanyang almusal at ginawang itlog at kaunting lean turkey, sa loob lamang ng 2 linggo, bumalik ang sigla ni Mary. Sabi niya sa akin, "Doc, para akong nabuhay muli. Kaya naman subukan niyo ito. Mag-comment kayo ng salitang protein sa ibaba kung handa na kayong palitan ang inyong toast ng itlog simula bukas. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang seryosong ibalik ang inyong lakas. Isipin niyo, ang bawat pound ng muscle na maililigtas niyo ay tutulong sa inyong magsunog ng 50 calories araw-araw kahit habang kayo ay natutulog lang. Napakalaking tulong nito para sa inyong kalusugan at para sa inyong kinabukasan." Punto 4. Paggamit ng temperatura para sunugin ang brown fat. Alam niyo, mga kaibigan, sa tuwing sasapit ang taglamig, ang unang ginagawa nating mga nakatatanda ay ang itaas ang thermostat sa ating mga bahay. Gusto nating maging balot na balot at mainit. Ngunit ang hindi natin alam, ang sobrang init na kapaligiran ay isa palang pagkakamali. Ang pananatili sa isang napakainit na kwarto
ay nagiging dahilan kung bakit ang ating katawan ay nagiging tamad at lalong nag-iipon ng mamatay-taong taba sa ating tiyan. Hayaan niyo akong ipaliwanag ang siyensya nito sa paraang madaling intindihin. Ang ating katawan ay may dalawang uri ng taba. Ang una ay ang white fat na nag-iimbak ng enerhiya at siyang bumubuo sa visceral fat na nakabalot sa inyong mga organo. Ang ikalawa ay ang brown fat. Ang brown fat na ito ang nagsisilbing parang maliit na lo suoy o heater sa loob nyo. Ang tanging trabaho nito ay magsunog ng puting taba upang gumawa ng init para sa katawan. Bakit ito nagiging problema sa ating edad? Habang tayo ay tumatanda, ang ating brown fat ay unti-unting natutulog o nagiging dormant. Dahil hindi na aktibo ang ating natural na heater, ang puting taba ay malayang naiipon sa ating baywang. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong bawas nyo sa pagkain, tila hindi pa rin nababawasan ang bilbil nyo sa taba. Nararamdaman nyo ba na mas madali na kayong giniginaw ngayon kumpara noong kayo ay bata pa? O kaya naman, napapansin nyo ba na kahit maliit lang ang inyong kinakain, ang bigat sa inyong tiyan ay tila lalong bumibigat? Iyan ay dahil ang inyong brown fat ay hindi na nagtatrabaho. Ang inyong metabolic engine ay humina na dahil sa sobrang pag-asa natin sa mga external heater sa ating mga tahanan. May isang kamangha-manghang pag-aaral mula sa Emory University. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga taong lampas 60 taong gulang na nananatili sa temperaturang 66 degrees Fahrenheit sa loob ng 2 oras bawat gabi ay nakaranas ng malaking pagbabago. Ang kanilang brown fat activity ay tumaas ng 45%. At ang resulta? Nabawasan ang kanilang visceral fat ng 19% sa loob lamang ng 4 na linggo. Kaya naman, ito ang hamon ko sa inyo. Huwag matakot sa kaunting lamig. Sa halip na balutin ang sarili sa makakapal na kumot sa loob ng mainit na bahay, subukang ibaba ang inyong aircon o heater sa 66 na degree Fahrenheit sa loob ng 2 oras bawat gabi. Isang napakasimpleng hakbang na walang gastos, ngunit ang epekto sa inyong kalusugan ay napakalaki. Ang temperatura ay hindi lamang usapin ng komportable. Ito ay isang switch para sa inyong metabolismo. Ang kaunting lamig ay nagpapadala ng senyales sa inyong utak na kailangang magtrabaho ng brown fat. Sa ganitong paraan, ang inyong katawan mismo ang magsusunog ng sarili nitong taba para painitin kayo mula sa loob. Naalala ko si George, isang pasyente ko mula sa Maine. Si George ay mahilig magbabad sa tapat ng kanyang fireplace at laging nakasuot ng makapal na jacket kahit sa loob ng bahay. Hirap siyang magbawas ng timbang at laging matigas ang kanyang tiyan. Noong sinubukan niyang ibaba ang kanyang thermostat at tapusin ang kanyang paliligo sa pamamagitan ng 30 segundo ng malamig na tubig, nagbago ang lahat. Sabi ni George sa akin, "Doc, naramdaman ko ang kakaibang init sa loob ng aking katawan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Sa loob ng 1 buwan, lumuwag ang kanyang sinturon ng 2 butas. Kaya naman, simulan niyo na rin ito. Buksan ang inyong bintana o ibaba ang inyong thermostat. At kung matapang kayo, subukang maligo ng malamig sa huling 30 segundo bago lumabas ng banyo. Mag-comment kayo ng 66 degrees kung handa kayong hamunin ang inyong katawan ngayong gabi. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang handang gisingin ang kanilang dormant brown fat para sa mas mahaba at mas masiglang buhay. Isipin niyo, ang kaunting ginhawa na isinasakripisyo niyo ngayon ay katumbas ng dagdag na taon ng inyong buhay. Punto 3. Pagkain sa limitadong oras. Alam niyo mga kaibigan, marami sa aking mga pasyente ang may isang karaniwang gawi. Pagkatapos ng hapunan, habang nakaupo sa harap ng TV at nanonood ng balita o ng inyong paboritong palabas, hindi niyo mapigilang kumuha ng kung ano-anong merienda. Maaaring ito ay biskwit o kaya ay isang pirasong prutas o kahit anong pagkaing madaling makita sa kusina. Akala natin ay wala itong masamang epekto dahil maliit lang naman. Pero ang totoo, ang pagkain sa gabi ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi mawala-wala ang taba sa inyong tiyan. Hayaan niyo akong ipaliwanag ang mahalagang proseso na tinatawag nating autophagy. Ang autophagy ay parang sariling
garbage collection system o sistema ng paglilinis ng inyong mga cells. Nangyayari lamang ang paglilinis na ito kapag ang inyong sistema ng pagtunaw ay ganap na nakapahinga. Kapag tayo ay lampas 60 taong gulang na, ang ating katawan ay nangangailangan ng mas mahabang oras para magkumpuni at maglinis. Kung palagi tayong kumakain, ang inyong katawan ay laging abala sa pagtunaw ng pagkain sa halip na linisin ang mga sirang cells at sunugin ang mga nakaimbak na taba. Ang pangunahing dahilan kung bakit ito nagiging mapanganib ay ang hormone na tinatawag na insulin. Sa tuwing tayo ay kumakain, tumataas ang ating insulin. Ang insulin ay parang isang susi na nagkukulong sa taba sa loob ng inyong mga cells. Hanggat mataas ang inyong insulin dahil sa madalas na pagkain, hinding-hindi mabubuksan ang pinto para sunugin ang inyong visceral fat. Sa ating edad, ang ating metabolismo ay hindi na kasing bilis noong tayo ay bata pa. Kaya ang bawat kagat sa gabi ay direktang napupunta sa paligid ng inyong mga organo. Napapansin nyo ba na paggising nyo sa umaga ay parang puno pa rin ang inyong tiyan at pakiramdam nyo ay parang bloated o mahangin ito? O kaya naman ay nahihirapan kayong makatulog ng mahimbing at parang mabigat ang inyong pakiramdam? Iyan ay dahil ang inyong katawan ay nagtatrabaho pa rin sa pagtunaw ng pagkain imbes na magpahinga at mag-ayos ng sarili. Ang taba sa loob ng inyong tiyan ay lalong kumakapal dahil hindi ito nabibigyan ng pagkakataong magamit bilang enerhiya. Mayroong isang napaka-importanting pag-aaral mula sa Salk Institute sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Sachin Panda. Natuklasan nila na ang mga taong nasa edad 60 pataas na naglilimita ng kanilang pagkain sa loob lamang ng 8 hanggang 10 oras ay nakabawas ng 47% na mas maraming visceral fat. Isipin niyo, halos kalahati ng inyong mamatay taong taba ay maaaring mawala ng hindi nyo binabago ang inyong kinakain, kundi ang oras lamang ng inyong pagkain. Kaya naman, ang aking payo sa inyo ay simple lang. Itigil na ang pagkain pagkatapos ng 7:00 ng gabi. Huwag nang kumuha ng kahit anong merienda bago matulog. Ang pagbibigay ng 14 na oras na pahinga sa inyong tiyan ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay nyo sa inyong sarili. Sa ganitong paraan, ang inyong growth hormone ay tataas sa gabi, na siyang natural na tagasunog ng taba habang kayo ay mahimbing na natutulog. Maaari kayong uminom ng tubig, o kaya ay black coffee at tsaa na walang asukal sa labas ng inyong oras ng pagkain para makatulong sa pagpapabilis ng inyong metabolismo. Ang mahalaga ay manatiling matatag sa inyong schedule. Naalala ko si Linda, isang 72 taong gulang na lola mula sa Florida. Si Linda ay mahilig kumain ng cookies habang nanonood ng kanyang paboritong serye sa gabi. Lagi siyang nagrereklamo sa akin na parang hindi siya natutunawan at lagi siyang mabilis mapagod. Noong sinunod niya ang payo ko na kumain lamang sa pagitan ng 9 ng umaga hanggang 7 ng gabi, sa loob lamang ng 2 linggo, nagulat siya dahil ang kanyang baywang ay lumiit agad. Sabi ni Linda sa akin, "Doc, hindi ko akalaing ang simpleng pagtulog ng walang laman, ang tiyan ay magbibigay sa akin ng ganitong kaginhawaan." Subukan nyo ang 9 to 7 window na ito. Kumain ng masustansyang almusal sa 9:00 at tapusin ang lahat ng pagkain bago mag 7:00 ng gabi. Siguradong mararamdaman nyo ang gaan ng inyong katawan paggising sa umaga. Kung handa na kayong gawin ito, mag-comment kayo ng 927 sa ibaba para malaman ko kung sino ang seryosong magbigay ng pahinga sa kanilang katawan para sa mas mahabang buhay. Punto 2. Targeted soluble fiber loading na may prebiotics. Alam nyo mga kaibigan, marami sa aking mga pasyente ang pumapasok sa aking klinika at buong pagmamalaking sinasabi, "Doc, kumakain naman ako ng salad araw-araw." Pero ang katotohanan na kailangang malaman ng bawat isa sa inyo ay ito, hindi lahat ng hibla o fiber ay pare-pareho. Ang pagkain lamang ng mga dahon-dahon o karaniwang gulay ay hindi sapat para matunaw ang matitigas na taba sa inyong tiyan. Marami sa inyo ang nagkakamali sa pag-aakalang ang anumang berdeng gulay ay gagawa na ng milagro para sa inyong kalusugan. Hayaan niyo akong ibahagi sa inyo
ang mas malalim na siyensya nito. Kapag tayo ay kumakain ng particular na uri ng hibla na tinatawag nating soluble fiber, ito ay nagiging parang gel sa loob ng inyong tiyan. Ang gel na ito ang nagpapakain sa mga mabubuting bakterya sa inyong bituka. Ang mga bakterya na ito ay gumagawa ng isang mahalagang chemical na tinatawag na butyrate. Ang butyrate na ito, mga kaibigan, ito ang nagsisilbing burn fat signal na ipinapadala sa inyong utak at sa buong katawan. Sinasabi nito sa inyong system na oras na para gamitin ang monoitang o visceral fat bilang enerhiya. Bakit ito nagiging mas mahalaga ngayong tayo ay lampas 60 taong gulang na? Habang tumatanda ang ating katawan, ang ating tinatawag na microbiome o ang komunidad ng mga bakterya sa ating bituka ay natural na humihina. Hindi na tayo kasing husay noong tayo ay bata pa sa paggawa ng butyrate. Dahil dito, kahit anong ingat natin sa pagkain, ang taba sa loob ng ating tiyan ay tila lalong tumitigas at mahirap alisin. Ang inyong katawan ay nangangailangan ng mas matalino at mas sadyang paraan ng pagpili ng hibla. Napapansin nyo ba na kahit healthy ang inyong kinakain, pakiramdam nyo ay palagi pa rin kayong pagod? Marahil ay nararanasan nyo ang tinatawag nating brain fog o yung pakiramdam na parang laging malabo ang isip o kaya ay laging masakit ang inyong mga kasukasuan. Iyan ay hindi lamang dahil sa katandaan. Madalas, iyan ay senyales na ang inyong bituka ay nagugutom sa tamang uri ng hibla. Ang kakulangan sa butyrate ay nagdudulot ng pamamaga o inflamasyon sa buong katawan na siyang nagpapalaki sa inyong tiyan at nagpapahina sa inyong sigla. Mayroong isang napaka-importanting pananaliksik mula sa Wake Forest Baptist Medical Center. Natuklasan nila na sa bawat 10 gramo ng soluble fiber na idinaragdag niyo sa inyong pagkain araw-araw, ang inyong visceral fat ay nababawasan ng halos 4% sa loob ng mahabang panahon. Pero ang mas nakakagulat, kapag hinaluan ito ng tamang prebiotics, ang pagbaba ng taba ay nagiging mabilis at mas epektibo sa loob lamang ng 3 buwan. Ang ruwiro o panganib ng sakit sa puso at stroke ay kapansin-pansing bumababa rin. Kaya naman, ang payo ko sa inyo ay ito: huwag lang basta kumain ng gulay, maging mapanuri sa inyong pinipili. Simulan ang paggamit ng glucomannan o yung tinatawag nating konjac root. Ang 3 gramo nito, bago ang inyong pinakamalaking pagkain sa maghapon, ay makakagawa ng malaking pagbabago. Huwag ding kalimutan ang sariwang dinurog na flaxseed. Ang 2 kutsara ng flaxseed araw-araw sa inyong smoothie o oatmeal ay sapat na para bigyan ang inyong bituka ng tamang armas para sunugin ang taba. Bagamat mahalaga ang mga supplement na ito, tandaan nyo na ang mga totoong pagkain gaya ng beans, tawang at sibuyas ay napaka-epektibong pagkukunan ng prebiotics. Sa ating edad, kailangan natin ng kombinasyon ng tamang pagkain at tamang supplement dahil hindi na kayang ibigay ng pagkain lamang ang lahat ng kailangan ng ating humihingang metabolismo. Naalala ko si Sarah, isang 65 taong gulang na lola mula sa Georgia. Si Sarah ay mahilig sa kanyang puting tinapay at jam tuwing merienda. Lagi siyang balisa dahil ang kanyang baywang ay tila hindi nakasya sa kanyang mga paboritong damit. Noong tinuruan ko siyang magdagdag ng 2 kutsara ng ground flaxseed sa kanyang umaga at uminom ng glucomannan bago magtanghalian, sa loob lamang ng 1 buwan, nagbago ang kanyang buhay. Sabi ni Sarah sa akin, "Doc, hindi ko akalaing ang ganito kasimpleng bagay ay magpapawala sa aking brain fog at magpapaliit sa aking tiyan." Kaya naman, subukan niyo ang diskarteng ito. Simulan ang pagdaragdag ng soluble fiber sa inyong diet simula bukas. Mag-comment kayo ng salitang fiber sa ibaba kung gusto niyo pang malaman ang listahan ng mga pinakamahusay na pagkain para sa inyong bituka. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang handang magkaroon ng mas masiglang bituka at mas maliit na baywang. Isipin niyo, ang bawat kutsara ng hibla ay isang hakbang patungo sa mas mahabang buhay kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Punto 1. Tamang paghinga para ma-activate ang vagus nerve. Alam niyo mga kaibigan,
Marami sa inyo ang pagod na sa paulit-ulit na pagsubok na mag-diet o maglakad ng malayo araw-araw. Pero ang taba sa inyong tiyan ay tila hindi man lang natitinag. Ang hindi nyo alam, ang tunay na kalaban ay hindi ang inyong kinakain, kundi ang inyong stress levels na hindi nyo namamalayan. Ang matagal na stress ay naglalabas ng hormone na tinatawag nating cortisol. Ang cortisol na ito ay parang isang namanib o magnet na humihigop ng taba diretso sa inyong puson at sa paligid ng inyong mga organo. Kahit anong gawin nyo, hanggat mataas ang inyong cortisol, ang inyong katawan ay mananatili sa mode ng pag-iipon ng taba. Hayaan nyo akong ipaliwanag ang kahangahangang bahagi ng inyong katawan na tinatawag na vagus nerve. Ang vagus nerve ang pinakamahabang nerve sa ating system. Ito ang nagdurugtong sa inyong utak patungo sa inyong puso, baga at bituka. Kapag tayo ay nasa edad 60 pataas na, ang nerve na ito ay madalas ng pagod o mahina dahil sa dami ng stress na pinagdaanan natin sa loob ng maraming dekada. Kapag ang vagus nerve ay hindi aktibo, ang inyong katawan ay laging nakakulong sa fight or flight mode. Sa halip na sunugin ang taba para sa enerhiya, iniisip ng inyong katawan na kailangang itago ang bawat calorie para sa isang emergency. Bakit ito nagiging critical sa ating pagtanda? Ang pangunahing dahilan ay ang paghina ng ating autonomic nervous system. Sa ating edad, ang ating kakayahang bumalik sa rest and digest mode ay bumabagal. Kapag hindi natin ginising ang ating vagus nerve, ang ating metabolismo ay mananatiling tulog. Ito ang dahilan kung bakit ang taba sa inyong tiyan ay nagiging toxic or nakalalason. Dahil ito ay bunga ng kemikal na reaksyon ng inyong nervous system sa stress. Napapansin nyo ba na madalas kayong mahirapang huminga ng malalim? O kaya naman ay nararamdaman nyo na parang laging may kaba sa inyong dibdib kahit wala namang dahilan? Marahil ay nararanasan nyo ang madalas na pagkapagod, pananakit ng likod, at ang matigas na bilbil sa tiyan na parang ayaw nang umalis. Iyan ay malinaw na sintomas na ang inyong vagus nerve ay nangangailangan ng tulong. Ang taba sa inyong tiyan ay hindi lang basta taba. Ito ay senyales ng isang pagod na nervous system. Mayroong isang napaka-importanting pag-aaral mula sa University of Copenhagen. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga nakatatanda na gumamit ng tamang paraan ng paghinga ay nakabawas ng 42% na mas maraming visceral fat kumpara sa mga taong nag-diet lang. Sabi rin ni Dr. Mark Mattson mula sa Johns Hopkins, ang paghinga ng tama ay naglalabas ng acetylcholine. Isang chemical na direktang naguutos sa mga fat cells sa inyong tiyan na magtunaw at lumabas sa inyong system. Ang inyong insulin sensitivity ay bumubuti rin ng 23%. Kaya naman, ang payo ko sa inyo ay ito. Simulan na nating baguhin ang inyong internal signal. Itigil na ang sobrang pag-aalala sa bawat calorie na inyong kinakain. Sa halip, simulan ang tamang paghinga. Ito ang susi na magbubukas sa pinto ng inyong metabolismo na matagal nang nakasara. Bagamat ang pagkain ng masustansya ay mahalaga, tandaan nyo na ang pagkain ay hindi kayang ayusin ang isang sirang nervous system. Ang paghinga ang nagsisilbing tulay para maging epektibo ang inyong diet at exercise. Kung wala ang tamang paghinga, ang inyong katawan ay mananatiling locked o nakasara sa pagtunog ng taba. Naalala niyo ba si Bob? Ang 68 taong gulang na pasyente ko mula sa Ohio? Si Bob ay isang masunuring tao. Ginawa niya ang lahat. Nagbawas ng asukal at naglakad ng 3 milya araw-araw. Pero ang kanyang taba sa tiyan ay hindi nababawasan. Noong itinuro ko sa kanya ang simpleng 4-7-8 breathing technique na ito, sa loob lamang ng 2 linggo, ang kanyang cortisol ay bumaba at nagsimulang lumuwag ang kanyang sinturon. Sabi ni Bob sa akin, "Doc, para akong nakawala sa isang mabigat na pasanin na matagal ko nang daladala. Narito ang eksaktong dapat niyong gawin. Humanap ng isang tahimik na sulok sa inyong bahay, umupo ng maayos at mag-relax. Maglagay ng isang kamay sa inyong dibdib at ang isa naman ay sa inyong tiyan. Huminga ng malalim gamit ang ilong sa loob ng 4 na segundo. Dapat ay maramdaman niyo na ang kamay sa inyong tiyan ang tumutulak palabas.
Pagkatapos, pigilin ang inyong hininga sa loob ng 7 segundo at dahan-dahang ibuga ang hangin sa inyong bibig sa loob ng 8 segundo. Gawin ito ng 15 minuto, lalo na tuwing alas 3 hanggang alas 5 ng hapon kung kailan mataas ang inyong stress. Ang paghinga ay libre. Ito ay simple. At ito ang pinakamalakas na paraan para mabawi ang inyong kalusugan. Mag-comment kayo ng salitang relax sa ibaba kung naramdaman nyo ang gaan ng inyong pakiramdam matapos ang ilang ulit na paghinga. Gusto kong makita kung sino sa inyo ang handang magkaroon ng mas payapa at mas malusog na katawan. Isipin nyo, ang inyong bawat hininga ay isang hakbang patungo sa mas mahabang buhay na walang mamatay taong taba sa inyong tiyan. Ang pagtanda ay hindi hadlang sa kalusugan. Ang visceral fat ay maaaring talunin sa tamang diskarte. Sabihin nyo sa akin sa comment, ano ang isang maliit na pagbabago na gagawin nyo ngayong linggo? Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa ating komunidad. Ako si Dr. Miller, naway manatili kayong malakas at masigla para sa inyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli.